Ang ina ang madalas nating sandalan, pinagmumulan ng yakap at pag-aaruga. Ngunit paano kung siya rin ang maging dahilan ng pinakamadilim na pangyayari sa buhay ng kanyang anak? Noong August 5, 2020 sa Chile, may isang dalagitang lubos ang tiwala sa kanyang ina. Ngunit, ang tiwalang iyon ay ginamit sa maling paraan. Ang kanyang tahanang dapat sana'y ligtas ay naging huling lugar ng kanyang buhay. Ipinanganak si Ambar Cornejo noong February 14, 2004. Sa kanyang buhay, ilang detalye lang ang alam natin. Karamihan ay mula sa mga dokumento. Kilala siya bilang isang masayahin at determinado na batang babae. Siya rin ay extroverted. Gustong-gusto niya ang makihalubilo sa mga kaibigan, makipag-usap at lumabas kasama sila. Marami din siyang pangarap at plano para sa hinaharap. Nais niya maging police officer at maging bahagi ng PDI o Policía de Investigaciones sa Chile. Ito ang mga positibong aspeto ng kanyang pagkatao. Ngunit ang pagiging ganito niya ay hindi naging madali. Ang pamilya ni Ambar ay hindi rin isang tipikal o normal na pamilya. Ang ama niya ay si Ulysses Cornejo at ang ina niya ay si Desiree Llanos. Sila ay nagkaroon ng anak sa hindi inaasahang paraan. Isang relasyon na sa huli ay hindi nagtagal. Nagiwalay sila at si Ulysses ay lumipat sa Antofagasta, samantalang nanatiling mag-isa si Desiree. Bilang solong ina, kailangan niya magtrabaho para suportahan si Ambar at ang kapatid na kapos sa buhay. Tumanggap siya ng kaunting pensyon mula kay Ulysses, ngunit hindi ito sapat. Kaya nagtrabaho siya sa dalawang lugar, isa bilang assistant sa ilang bahay at isa bilang nagbibenta ng prutas sa plaza. Habang nagpapatuloy sa kanyang buhay, nakilala ni Desiree ang isa pang lalaki at nagkaroon sila ng bagong anak na naging half-brother ni Ambar. Ngunit tatapos rin ang relasyon kaya't siya ay solong ina ng dalawang anak. Dahil sa kanyang sitwasyon, nagsimula magkaroon ng negligence sa pag-aalaga ng kanyang mga anak. Paulit-ulit silang napasok sa isang institusyon na tinatawag na Sename. Ang Sename sa Chile ay isang government agency na tumutulong sa mga bata, katulad ng DPWH o Child Welfare Services, kung saan minsan ay napupunta ang mga batang orphan o inaabandona ng kanilang mga magulang. Paulit-ulit na napasok at lumalabas sina Ambar at ang kanyang kapatid sa mga temporary homes dahil sa mga report ng neglect mula sa ibang tao tungkol sa kanilang ina. Sa isa sa mga panahong ito, si Desiree ay nagsiwalat na siya ay nakaranas ng SA at iba pang pang-aabuso. Ito rin ay naging mahalagang punto para sa mga otoridad sa kanilang desisyon tungkol sa buhay at kaligtasan ni Ambar. Sa kabila ng lahat, si Desiree isang marunong magmanipula at madalas magsalita o kumilos ng hindi direkta. Madalas nagsisinungaling, maraming tao ang hindi dapat maniwala sa kanya, ngunit maraming dokumento at ebidensya ang nagpapatunay na totoo ang kanyang karanasan. Noong 2013 nakakuha si Ulysses, ang ama ni Ambar, ng kustodiya sa kanya. Lumipat si Ambar sa bahay ng kanyang ama, ngunit naging komplikado rin ang sitwasyon. Nagkaroon na si Ulysses ng bagong buhay kasama ang isang babae. At dito muling bumalik si Desiree, ang ina na halos ginawa ang lahat upang mabawi ang kustodiya kay Ambar. Sinasabi ng mga testigo na pumapasok si Desiree sa bahay ni Ulysses at kung hindi siya makapasok, nagtatapon siya ng bato sa mga bintana at pintuan at nagdudulot ito ng eksena. Sa huli, napagod si Ulysses at hindi na niya kaya pang panindigan ang sitwasyon. Ipinaubaya niya ang kustodiya sa lola ni Ambar, ina ni Desiree. Ngunit tila hindi rin ito nakialam o baka nahikayat rin ng manipuladong ina. Kaya muling ibinalik ang kustodiya kay Desiree. Sa panahong iyon, tila normal ang kanilang pamilya. Ang ina kasama ang dalawang anak hanggang sa makilala ng ina ang isang bagong partner. Ito'y si Hugo Bustamante. Si Hugo ay lumaki sa isang mahigpit at maabusong pamilya. Ang ama niya ay isang electrician, ang kanyang ina naman ay housewife. Ngunit sinasabing mapang-abuso ang ama, hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang mga kapatid. Mula pagkabata, pinilit sila magtrabaho at hindi pinapahalagahan ang pag-aaral. Naging independent si Hugo sa murang edad at nagtrabaho sa iba't ibang bansa sa South America. At sa kalaunan, nakapunta pa sa Spain bago bumalik sa Chile. Pagkatapos sa maraming taon, nakilala ni Hugo ang ina ni Ambar at naging bahagi ng kanilang pamilya. Ngunit nagkaroon ng maraming problema sa bahay. Hindi kailanman tinanggap ni Ambar si Hugo.
Siya ay madalas makasangkot sa alitan, may marahas na ugali at nag-iiwan ng pakiramdam na siya ay mapanganib. Kaya hindi siya nagdulot ng magandang impresyon sa iba. Dahil sa tensyon, nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan ng ina at mga anak. Sa kalaunan, iniwan ng ina ang apartment kasama si Hugo at ang kapatid ni Ambar. Habang iniwan naman si Ambar mag-isa sa apartment na may humigit kumulang $30 hanggang $50 lamang at wala ng ibang kagamitan. Sinubukan ni Ambar na mabuhay sa kanyang sarili sa loob ng apartment. Ngunit malinaw na wala pa siyang sapat na gulang para mabuhay mag-isa. Sa edad na iyon, hindi niya kayang pangalagaan ang sarili sa ganitong sitwasyon at nagsimula ang serye ng mga pangyayaring hahantong sa kanyang trahedya. Sa puntong ito, nagdesisyon si Ambar na manirahan sa bahay ng isang kapitbahay na kilala niya at labis niyang minahal. Tinatawag niya itong tiya, kahit na hindi ito ang kanyang tunay na tiyahin. Ang babae ay si Maritza. At tinanggap niya si Ambar sa kanyang tahanan na may bagong pagmamahal. Dito nagsimula si Ambar ng isang bagong yugto sa kanyang buhay. Maraming tao ang nakapansin ng pagbabago sa kanya. Nakilala siya bilang isang batang babae na maayos na kaibigan, determinadong magpatuloy sa pag-aaral at tila nagsisimula na makakita ng mas magandang hinaharap, malayo sa toxic na relasyon sa kanyang ina. Ngunit ngayon papasok na tayo sa mga pangyayaring matindi sa kaso. Noong July 29, 2020, lumabas si Ambar mula sa bahay ni Maritza patungo sa bahay ng kanyang ina. Tinawagan siya ng kanyang ina ng maaga at sinabi na iniwan na ng ama ang pera para sa kanyang buwanang gastusin at dapat niyang kunin agad dahil parehong aalis sa trabaho ang kanyang ina at si Hugo. Sabi ni Ambar kay Maritza, "Babalik ako, hindi ako matatagalan." Bago lumabas, nagpadala rin siya ng voice note sa kanyang ama upang ipaalam na pupunta siya para kunin ang pera. Lumabas siya ng bahay ng bandang 9:00 ng umaga at doon nagsimula ang problema. Lumipas sa mga oras hanggang 11:30 ng umaga at hindi na siya bumalik. Agad nag-alala si Maritza at sinimulang tawagan ng cellphone ni Ambar, ngunit off ang linya. Hindi pumapasok ang tawag. Sinubukan rin niyang tawagan ng mga kaibigan, kakilala at kahit ang ina ni Ambar. Ang tanging sagot lamang ay chat message mula sa ina at agad din itong naputol. Habang lumilipas ang oras, lalong nag-aalala si Maritza at napagpasyahan niyang maghain ng report sa pagkawala ni Ambar. Sa mga paunang investigasyon na pag-alaman na wala siyang dahilan para tumakas. Iniwan niya ang halos lahat ng kanyang gamit sa bahay, wallet, cellphone charger, iba pang personal na bagay. Ang tanging bagay na dinala niya ay ang cellphone, ngunit kahit doon ay walang tugon. Dahil dito nagsimula ang isang malawakang search effort para mahanap si Ambar. Inalathala ang kanyang description at impormasyon sa mga otoridad at komunidad upang masimulan ang pagsubaybay. Noong araw na iyon, ayon sa mga saksi, si Ambar ay naka-jeans na dark at may punit, may itim na jacket at itim na boots. Agad na inalathala ang kanyang larawan at impormasyon sa social media sa pag-asang may makakita at makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Ngunit walang tugon. Maraming tao ang nakipag-ugnayan at nagbahagi ng kanilang mga posibleng obserbasyon. Sa huli, mayroong pinakamahalagang saksi, isang taxi driver. Ayon sa kanya, nakilala niya si Ambar na naglalakad patungo sa bahay ng kanyang ina. Ipinahayag ng driver na mukha siyang nag-aalala at umiiyak. Palaging lumilingon na parang may sumusunod sa kanya. Ito na ang pinakabagong ebidensya ng kanyang kinaroroonan bago siya tuluyang nawala. Hindi niya nakita kung nakapasok ba si Ambar sa bahay o kung ano ang nangyari pagkatapos. Agad na lumitaw ang mga teorya tungkol sa pagkawala ni Ambar. Una, pagtakas mula sa toxic na kapaligiran. May mga nagsabing baka nagpasya siyang tumakas dahil sa relasyon niya sa kanyang ina at ang sitwasyon sa ama na hindi rin ganap na maayos. Ngunit ayon kay Maritza, walang dahilan si Ambar para tumakas. Masaya siya sa buhay na nilikha sa bahay ni Maritza. Determinado siyang maging bahagi ng pulis. Nakipagkaibigan na siya at mas masaya na kaysa sa dati. Iniwan niya ang halos lahat ng kanyang gamit sa bahay na hindi tipikal sa isang batang tumatakas. Pangalawa, posibleng pagtapos ng lahat dahil sa mga karanasan. Isa sa mga pinakapangunahing dahilan ay ang malubhang abuso na naranasan ni Ambar nung siya'y bata pa. Noong 2012, nagsampa ng kaso ang mga guro ng kanyang paaralan matapos niyang ikwento sa isang kaibigan na siya ay kinuha at inabuso ng isa sa mga dating partner ng kanyang ina. Sa panahong iyon, hindi pa ito si Hugo, kundi ang dating partner ng ina. Ang abuso ay pisikal at sexual
at nagdulot ng malalim na takot sa batang si Ambar na kalaunan ay naging isa sa mga pangunahing issue sa kanyang pagkawala. Sa puntong ito, malinaw na hindi simpleng pagtakas o pagkakamali lamang ang nangyari. Ang mga teorya at unang obserbasyon ay naglalatag ng komplikadong larawan. Isang batang babae na may determinasyon sa buhay, ngunit may nakaraan ng takot at abuso na maaaring nakaapekto sa kanyang kaligtasan. Sa simula, si Ambar ay nagsimulang ikwento ang kanyang karanasan sa paaralan, ngunit hindi direkta. Sinabi niya na ito ay nangyari sa kaibigan niya, ngunit hindi pinapakinggan ng mga guro at kaibigan. Napagtanto nila na ito pala ay sa kanya mismo nangyari. Sa huli, nag-confess si Ambar na siya nga ang naging biktima ng pang-aabuso. Ang lalaki na sangkot ay si Juan Carlos Perez. Siya ang naging kasintahan ng ina ni Ambar. Ayon sa mga ulat, ang relasyon nila ay sobrang magulo, paulit-ulit na nagkakabalikan at nagkakahiwalay. Siya rin ang ama ng isa sa mga kapatid ni Ambar. Magkakaroon pa sana ulit ng anak, ngunit nawala ito. Sa bawat pagbisita ng ina ni Ambar upang dalhin ang kapatid niya, nagaganap ang mga pang-aabuso kay Ambar. Bukod pa rito, nakaranas si Ambar ng pang-aabuso sa ilang mga foster homes na pinapamahalaan ng Sename. Ang mahalagang detalye, kalaunan si Juan Carlos Perez ay nahuli at nakulong ng 3 taon dahil sa pang-aabuso sa mga menor de edad. Mayroon din siya mga larawan na mga batang walang saplot, kabilang na si Ambar. Sa korte, kinilala siya bilang isa sa mga biktima ng naturang lalaki. Dahil sa lahat ng karanasang ito, may ilang teorya na nagsasabing baka naging sanhi ng pagkawala ni Ambar ang takot at posibleng pagtapos ng lahat. Matapos ang pagkawala, sinimulan ang masusing investigasyon. Lumabas sa mga kapitbahay at pamilya upang maghanap. Kumuha ng pahayag mula sa pamilya ng ina ni Ambar. Sabi ng ina, bilang kabataan, normal lang sa kanya ang pagtakas. Gayunpaman, dahil sa nakaraang karanasan at sitwasyon ni Ambar, nagdesisyon ng mga otoridad na ipagpatuloy ang masusing investigasyon. Gumamit ang mga otoridad ng pagsisiyasat sa bahay ng ina at kapaligiran, pag-inspeksyon sa patio at iba pang lugar sa paligid. Paggamit ng drones at search dogs para sa mas malawak na paghahanap. Ngunit dito nagsimula lumitaw ang mga suspicious na pangyayari na maaring mag-incriminate sa ina. Lumabas ang ilang larawan at video na nagpapakita kay Desiree kasama ang kanyang asawa at ang kapatid ni Ambar sa isang lote sa labas ng lungsod. Sa video, tila nagdadala sila ng mga bagay tulad ng tent o carpas at washing machine. Ayon sa saksi, lumapit sila sa kanya na para bang magtatapon ng mga bagay sa lugar na iyon. Ang mga lugar na ito ay malapit sa ilog kung saan karaniwang itinapon ng mga tao ang basura o hindi na kailangang gamitin. Ang mga kilos ng pamilya ni Ambar ay nagsimula magdulot ng malalaking suspetsya. Ayon sa isang saksi na si Lionel, nakita niya rin ang pamilyang nagtatago sa mga shrubs o damuhan na natatakpan ng mga kahon. Ito ay nangyayari habang aktibo ang mga search dogs at drone sa lugar. Ayon kay Lionel, dala nila ang mga gamit tulad ng carpas o tents at iba pang bagay na ginagamit sa mga fair o tindahan. Nang tanungin sila ni Lionel kung anong ginagawa nila, nagsimula maging agresibo o demanding ang mga ito. Sinasabing dapat buksan ang gate at payagang pumasok sila sa lote. Dahil sa takot at pangamba, tumawag si Lionel ng pulisya. Pagdating ng mga otoridad, nakitang may dala sila mga matulis na bagay at lubid na lalong nagpatingkad sa suspetsya. Kasabay nito, mas pinatibay pa ng mga search dogs ang investigasyon na magsimulang makita ang mga bakas ng pulang likido sa property. Sa kalaunan, natagpuan ang labi ni Ambar sa loob ng bahay ng kanyang ina na noon ay nasa isang lihim na hukay sa lupa. Tinakpan ng mga tabla upang hindi makita. Ang labi ay iniwan doon ng halos 1 linggo nang dalhin ng ina at ama ni Ambar ang magbigay ng pahayag. Nagsimulang lumutang ang maraming nakakabinging detalye. Ayon sa ina ni Ambar, nagkaroon sila ng pag-aaway noong araw na iyon dahil hindi niya gusto na si Ambar ay kasama si Hugo. Sa galit, nag-away naman si Hugo at si Desiree. Iniwan ng ina si Ambar kasama si Hugo habang dinala niya ang kanyang anak sa paaralan. Pagbalik, sinabi ni Hugo sa kanila na pinaslang niya si Ambar at inilibing sa bahay. Binigyan niya rin sila ng banta sa buhay, kapwa sa ina at sa kapatid ni Ambar. Ito'y kung sakali magtapat sila tungkol sa nangyari. Dito na lumalabas ang isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng kaso. Ang madilim na nakaraan ni Hugo na siyang dahilan kung bakit may matibay na dahilan si Ambar upang magduda at lumaban sa kanyang ina sa pagpapanatili ng relasyon nito kay Hugo. Tulad na naunang nabanggit, si Hugo ay lumaki sa isang magulong pamilya.
puno ng karahasan at pang-aabuso, kung saan ang kanyang ama ay matindi sa disiplina at marahas. Sa murang edad, pinilit siya magtrabaho at nagkaroon siya ng maagang exposure sa buhay na puno ng hamon at panganib na maaring nakaka-impluwensya sa kanyang pagkatao at sa mga sumunod na krimen na kanyang ginawa. Matapos ang biyahe ni Hugo sa Espanya at sa iba't ibang bansa sa Latin America, bumalik siya sa Chile at nanirahan sa Villa Alemana noong 2005. Sa panahong iyon nakilala niya si Veronica Vasquez na kalaunan ay naging kanyang asawa. Si Veronica ay may anak na lalaki. Ito ay si Eugenio Honorato mula sa nakaraang relasyon. Ngunit sa kanilang pagsasama, nagkaroon ng malaking pagtatalo si Hugo at Veronica. Ang dahilan, gusto ni Veronica na ibenta ang ilang ari-arian na minana mula sa kanyang pamilya at gamitin ang pera para sa edukasyon at kinabukasan ng kanyang anak. Hindi pumayag si Hugo at sa gitna ng kanilang argumento, gumawa siya ng matinding karahasan. Pinaslang niya si Veronica sa pamamagitan ng o hinawakan niya ito sa liig. Ngunit hindi lang iyon, pinaslang din niya ang anak na lalaki na 9 na taong gulang sa parehong paraan. Ang pinaka-nakakakilabot na bahagi, matapos tapusin ng dalawa, hiniwa-hiwalay ni Hugo ang kanilang mga labi at inilagay ang mga ito sa isang malaking metal drum. Pinuno niya ito ng semento at iba pang materyales at inilibing sa kanilang tahanan. Ilang araw ang lumipas, napansin ng mga kapitbahay ang masangsang na amoy sa paligid. At dito nagsimula maghinala ang pulisya. Sa wakas natuklasan nila ang katotohanan tungkol sa madilim na nakaraan ni Hugo. Dahil sa krimeng ito, si Hugo ay nahatulan ng 27 years sa pagkakakulong, ngunit sa kabila ng kanyang kasaysayan, pinayagang makalaya noong 2016 dahil sa good behavior at parole, isang napakalaking pagkakamali ng batas dahil si Hugo ay nanatiling delikado at walang pagbabago sa kanyang isipan. Sa isang panayam bago siya pinalaya, sinabi ni Hugo, "Kung bibigyan ako ng kalayaan, posibleng maulit ko ang parehong krimen. Hindi ko masasabi na sigurado, pero hindi imposible. Ang sitwasyon ay maaring magdala sa akin sa parehong paraan." Ilang taon lamang matapos siya makalaya, nakilala niya ang ina ni Ambar at nagpatuloy ang kanilang madilim na landas. Sa pagkakataong ito, si Ambar ang naging biktima ng kanyang karahasan. Hindi man siya humingi ng tawad, ipinakita ni Hugo na mas pinabuti niya ang kanyang paraan sa pagtatakip ng krimen. Mas maayos na paghiwalay at pag-imbento ng mga paraan para itago ang labi upang hindi madaling matagpuan. Sa huli, pinakita ng forensic investigation na si Ambar ay pinaslang sa pamamagitan ng o paghawak sa leeg na katulad ng mga nakaraang biktima ni Hugo, na malinaw na nagpapatunay sa kanyang madilim at paulit-ulit na pattern ng karahasan. Ang trahedya ni Ambar ay hindi lamang nagwakas sa kanyang pagkawala. Ang ilalim na karahasan na isinagawa ni Hugo ay labis na nakakabigla. Matapos ang kanyang pagkuha sa labi ni Ambar, ay inabuso muna siya ng bago pa man isagawa ang paghiwalay. Sa malalim na investigasyon, natuklasan ng mga otoridad ang hindi normal na paghahanap sa internet ng salarin ilang araw bago ang krimen. Kasama rito ang paghahanap ng mga kemikal na maaring magpahina ng ulirat, mga paraang ginagamit upang kontrolin ang kalooban ng isang tao, pagbanggit sa paggamit ng pampamanhid, isang kontrobersyal na pamamaraan na inuugnay sa sinaunang pagpapahirap, isang aparatong idinisenyo upang pansamantalang paralisahin ang tao mula sa malayo, mga hakbang sa pagbabago ng identity, mga anyo ng psychological na pang-aabuso, at iba't ibang kagamitan na ginagamit upang limitahan ang galaw ng biktima. Ang ganitong klaseng paghahanap ay malinaw na indikasyon ng isip ng isang psychopath. Sa kanyang pag-amin, sinabi ni Hugo na nagkaroon siya ng pagtatalo kay Ambar at ginamit niya ang isang panyo na may chloroform upang patulugin siya at doon nangyari ang SA at pagkasawi ni Ambar. Ngunit paano nga ba hindi napansin ng kanyang ina ang nangyari? Ang unang lumabas sa media ay si Ulysses, ang ama ni Ambar. Ayon sa kanya, ang pamilya ay laging puno ng problema. Halos sigurado siya na ang dating asawa ay may pakikiisa o kaalaman sa krimen. Maraming hindi pangkaraniwang kilos, pagtatago at pagtapon ng bagay o ebidensya sa mga bakanting lote na nagpatindi sa suspetsya sa ina. Si Ulysses ay naglahad din ng kanyang pananaw sa dating asawa. Ito daw ay sobrang agresibo at pabago-bago ng damdamin. Maraming pagkakataon na hindi na maaari makipag-usap sa telepono. May kasaysayan ng negligence sa mga anak kabilang ang hindi pagbibigay ng sapat na pansin nang mawala ang anak na babae. Ang mga ganitong katangian ay labis na kahina-hinala. Maraming eksperto at investigador ang naniniwala na ang ina ni Ambar ay may kinalaman o kasabwat.
lalo na sa maliit na sukat ng kanilang bahay at lupain. Hindi posible na hindi niya namalayan ang nangyayari. Dagdag pa rito, may pinagmulan rin ang ina mula sa isang problemado at marahas na pamilya. At ang pagkawala ng ikatlong anak sa pagbubuntis ay nagdudulot sa kanya ng malalim na depresyon na hindi naayos. Ang takot at sakit na ito ay tinuturing na posibleng nagtulak sa kanya sa mga aksyong nagpalala sa trahedya ni Ambar. Ang sitwasyon sa pamilya ni Ambar ay labis na komplikado at puno ng negligence at emosyonal na stress. Di nagtagal na tuklasan sa investigasyon na magkasabwat ang ina at si Yugo sa pagpaplano ng pagpaslang kay Ambar ilang araw bago ito mangyari. Pumunta pa sila sa isang tindahan upang bumili ng mga materyales na kalaunay ginamit sa krimen. Nung araw mismo ng insidente, sinabi ng ina kay Ambar na ang kanyang nakababatang kapatid ay pumasok na ng mas maaga sa paaralan. Kaya nang dumating si Ambar sa bahay, doon na isinagawa ng dalawa ang marahas na pag-atake. Pinatahimik, sinaktan at tuluyang pinigilan ang kanyang paggalaw. Dito na isinagawa ni Yugo ang lahat ng kanyang krimen, ngunit ang ina ay nanatiling walang ginagawa. Parang wala lang nangyari. Matapos ang insidente, umalis ang ina para bumili ng mga pintura at kandila, habang si Yugo naman ay nagpatuloy sa pang-aabuso at paglilibing kay Ambar. Nakumpirma ang pagiging kasabwat ng ina dahil sa mga pagbili niya ng produkto na ginamit sa araw ng insidente. CCTV footage na ipinapakita si Ambar na pumasok sa bahay ngunit hindi na lumabas. Kakulangan ng emosyonal na reaksyon, wala siyang ipinakitang pag-aalala o pasakit o sakit na malinaw na iba sa natural na damdamin ng ina sa anak. Dahil dito kinasuhan si Yugo Bustamante ng femicide, pang-abuso at ilegal na paglilibing ng labi. Samantalang ina ay kinasuhan ng pang-abuso na nauwi sa pagpaslang sa sarili niyang anak. Sa kalaunan, si Yugo ay nakakulong sa isang high security prison sa Santiago, habang ang ina naman ay nasa women's prison sa San Miguel. Isang masaklap na katotohanan. 2 araw matapos ang krimen, naglabas ang gobyerno ng restraining order laban kay Yugo. Ngunit huli na ang lahat, sapagkat wala na si Ambar. Hanggang ngayon, wala pang pinal na hatol sa kanilang mga kaso, ngunit maraming eksperto ang naghihintay ng habambuhay ng pagkakakulong, lalo na dahil sa kasaysayan ni Yugo at sa direct involvement ng ina sa matinding krimen. Sa Chile, posible ang habambuhay na pagkakakulong na hatol. Nakakalungkot isipin na si Yugo ay nakalaya sa conditional release nung una at ito ay nagpapakita ng kahinaan ng batas sa bansa nila. Kung sana ay hindi siya pinalaya, maaring buhay pa si Ambar ngayon. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!